Gemini, kumusta po kayo guys? Okay, so Gemini, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating mga reading, and kung kayo ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo guys. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayo guys updated sa ating mga bagong upload. So tignan natin Gemini, ano ba ang inyong gabay kapalaran ngayong taon ng 2024 sa buong kabuuan ng taong 2024, no? First quarter, second, third, and fourth. Tingnan natin. Ngayong first quarter, kaganapan po, Spirit Guide, first quarter na taong 2024 ni Gemini. So, meron po tayong Nine of Swords. Second quarter. Second quarter po. Meron tayong the Star. Okay. Third quarter. Third quarter. Meron tayong Two of Swords. Fourth quarter, Spirit Guide. Meron tayong Six of Swords. Okay, kunin lang natin to guys. First quarter. Third quarter. Second quarter. Third quarter. And fourth quarter. Okay, so Gemini, sa first quarter mo, okay, so yung first quarter nyo guys, kung makikita mo, ang dami mong worry dito. Okay, ang dami mong wino-worry, ang dami mong iniisip. Maaring ikaw ay magkakaroon pa ng sleepless night sa dami ng iniisip mo. I think meron kang poproblemahin dito guys. Okay, basahin natin. Unfounded fear, expecting the worst, thus creating self-fulfilling prophecies, allowing worry to grow out of proportion to the situation. Sleepless night, refocus your thoughts. Diba? Siguro pagka masyado ka nag-focus doon sa mga iniisip mo or bagabag sa'yo, hindi ka makakapag-focus totally doon sa mga bagay na mas importante. Marami ka pang dapat pagdaanan. Kung meron kang conflict ngayong first quarter, sa pinapakita sa akin guys, meron lang plano sa universe kung bakit kailangan mo yung pagdaanan para meron kang matutunan dito. Okay? Para meron kang matutunan dyan, Gemini. So, hindi naman yan ibibigay sa'yo kung hindi mo yan kakayanin. Hindi yan ibibigay sa'yo kasi, sabi nila guys, pag mabigat yung calling sa atin, mas matindi yung problema na ibinibigay sa atin. Ganon siya. Ganon katiwala si universe. Pero, hindi ko naman din guys sinasabi na parang grabe yung tipong may buhay ng, alam mo yan, meron ng ibang taong naapektuhan, kasama ba yun sa calling ni universe? I think, wala kasing permanente sa mundo. So, yung mga taong nawawala sa buhay natin, umaalis sa buhay natin guys, walang permanent sa mundo. Talagang mag-e-end at mag-e-end tayo guys. So, hindi naman siguro guys ito counted, no? Hindi yan kasama dun sa struggle na sinasabi ko. So, my point is, yung mga mabibigat na problema na pinili mong daanan para dun sa goal mo sa buhay, hindi magiging madali dahil meron kang calling dyan. Okay? Dito ka hinuhugot ni universe. So, tignan natin. First quarter mo. Kaganapan sa'yo. Sa first quarter, Spirit Guide. Six of Pentacles. Seven of Wands.
and Knight of Pentacles. Okay. So guys, may pinapakita sa akin dito guys, yung sobrang pagbibigay mo sa ibang tao. Parang kukwestiyonin mo to, Gemini. Para bang, sa dami ng magiging gastusin mo, parang nafe-feel mo na parang pinapasa na sa'yo, ikaw na yung inasahan ng lahat. Kasi ayan no, ikaw yung lumalaban dito tapos ikaw lang yung bigay ng bigay, provide ng provide. Habang ikaw gumagawa ng paraan kung paano kikita ng pera. Okay, sa nakikita ko sa'yo, Gemini, lumalaban ka ng patas. Okay, lumalaban ka ng patas lalo na sa inyong trabaho. So, mararamdaman mo na yung conflict mo wala sa'yo, kundi na sa paligid mo, pwedeng sa mga katrabaho mo. Kasi puro pera yung pinapakita sa akin. So, ang magiging conflict mo dito is kung paano ka papasok sa trabaho nang hindi mo iniisip yung sasabihin ng ibang tao. Lalo na mga katrabaho mo. Kasi parang feeling mo merong unfair na nangyayari. Okay? So, tingnan natin guys sa second quarter mo. Kung makikita mo nandyan yung the star. Have faith, the future is bright. Dream come true. Positive changes that bring an end to challenging times. Ayan ang layo binabasa ko, no? The light at the end of the tunnel. So, that's the star. So, ang sinasabi rito guys, magtiwala ka lang sa sarili mo kasi mas maganda ang plano sa inyo ni universe. Kumbaga, hindi mo ine-expect to. Yung hinihiling mo ay maliit na bagay lang pero ang ibibigay sa inyo guys, grabe. Isang bagsak, kung makita mo rin yung blessing, pasan-pasan mo, magsisimula to mismo sa'yo. So, I think meron ka magiging talent dito na pwede mong pagkakitaan, talent mo na pwedeng i-enhance mo or i-grow mo pa. So, the children, I think yung iba sa inyo, ginagawa mo to para sa magandang future ng mga anak. Okay? Ng anak mo. So, hayan, tingnan natin. Lalo na yung iba dito na mga may single mom, single dad. Kumbaga, lahat ng ginagawa mo ay para sa future mo at ng anak mo. Pero kung ikaw ay single, siguro gusto mo ng stability para syempre sa magiging pamilya mo. Tignan natin. So, meron tayong 3 of Swords. Ilang beses ka nang nasaktan, lalo na pagdating sa love life mo, Gemini. Sa pinapakita sa akin, maaring iba sa inyo na involved ka sa third party. Maaring hindi ka aware, baka kasi ikaw yung third party. Sabi nila, mas mahal daw yung third party. Ganun yun. So, hayan. Diba? Yun yung parang ikaka-down mo kasi meron ka madidiscover dito sa relationship nyo ng person mo na meron pala siyang iba. Ikaw pala yung other person. Pwedeng ikaw yan. The Emperor eh. Kaya magiging malakas ang loob mo kasi alam mo sa sarili mo na ikaw yung hahabulin dito. Okay? Or kung yung person mo yung may third party, I think ikaw pa rin yung hahabulin ng person mo. Ikaw pa rin yung pipiliin niya. Kasi hindi rin niya kakayanin. Kung nangyari na siya guys from the past at may konfrontasyon na nangyari, grabe yung disappointment na dito ng person mo. Kumbaga grabe, nagkakaroon siya ng matinding regret ngayon dito. May mga bagay siyang pinagsisisihan at pinangihinayangan dito. Okay, so sa fourth quarter mo naman ay meron tayong 2 of Swords, karmic message. Okay, so I think hindi ka makapag-decide dito. Kasi 2 of Swords eh, hindi yan masyadong makapag-balance. Okay, so so basahin natin guys, being unable or unwilling to make a decision, follow your own heart rather than trying to make others happy, pretending theirs is no problem, over-analyzing a situation. So, 'di ba, kung iisipin mo yung sasabihin ng ibang tao, hindi ka talaga makakapag-decide para sa sarili mo. So, sa third quarter ng taong 2024, nandun ka sa point na may mga taong pwedeng i-judge ka. May mga tao na parang kino-question yung mga galaw mo, ganito yung personality mo, maaaring disappointed sila, bakit ganito, ganyan. Eh, ikaw naman, hindi mo kailangan baguhin yung sarili mo. Eh, yun ka eh. Hindi mo na kailangan pang baguhin yun. Yung karmic message dito, guys, I think, wag kang mabuhay sa sasabihin ng ibang tao. Kasi, pag nabuhay ka sa sasabihin ng ibang tao, hindi mo na magagawa yung gusto mo. Parang mabubuhay ka na lang base sa kagustuhan ng ibang tao para sa'yo. Okay? So, hindi ka makapag-decide ngayon dito anong gagawin mo. Siguro, nakikisama ka.
Okay? Sino man 'tong pakikisamahan mo, mabigat 'to para sa'yo. Kasi hindi ikaw yun, eh, hindi yun yung personality mo at hindi mo kayang ipakita yung totoong ugali mo dahil nakikisama ka. Okay? So, sa third quarter mo, maaaring meron kang makakasama dito ng mga tao na puwede mong pakikisamahan. I think medyo mabigat 'yan sa'yo. Mabigat kasi, um, parang ano, eh, wala kang choice. Wala kang magiging choice dito. Okay? So, tingnan natin. Sa third quarter ng taong 2024, meron tayong Four of Cups. 'Di ba? Ayan o, Nine of Wands, tapos Four of Cups. Ikaw mismo disappointed ka na sa sarili mo. Parang hindi na ikaw to. Hindi mo na makilala yung sarili mo eh. Four of Pentacles. So, nakikita ko sa inyo guys, merong isang tao na pwedeng kokontrol sa mga desisyon mo sa buhay. Hindi ka tuloy makapag-move forward kasi pakikinggan mo yung sinasabi niya. So, Nine of Wands, nakikita ko rito guys. Hindi ka totally makabuo ng desisyon para sa sarili mo. Okay, kasi nga, pinakikinggan mo sila rito. Okay, kung makita mo, Four of Cups. Maski ikaw disappointed ka na sa sarili mo eh. Ayun no, may mga bagay ka pinanghihinayangan kasi nakinig ka sa sinasabi ng ibang tao. Parang sinasabi nila, ito yung makakabuti sa'yo, ito yung para sa'yo. Tapos parang ang nangyari, ikaw kasi yung nandoon, ikaw yung ibang tao yung nag-decide sa gusto mo, hindi mo sinunod yung gusto mo, na-disappoint ka kasi hindi nangyari yung ine-expect mo dun sa bagay na yon. Tinatanong mo tuloy yung bagay na hindi mo pinili. Nadi-disappoint ka rito. Okay? So, yun yung karmic message sa'yo. So, ito naman kayo sa fourth quarter mo. Sa pinapakita sa akin, ito na nga yung regret mo. Daladala mo yung regret mo hanggang sa fourth quarter. So, Six of Swords, ito guys ay relocation, paglayo or pagpunta sa ibang lugar. Okay, so basahin natin the end of challenging times. Things are looking up, a welcome relief, finding your way to a peaceful place, the end of depression or an illness, travel or relocation. So I think yung iba sa inyo mag-unwind ka. Lalayo ka muna, magta-travel ka, maghahanap ka ng ibang paraan kung paano mo marirelease yung mga stress mo dito. Blessing pa rin siya guys na matatawag kasi meron kang choice eh. Meron kang choice na piliin yung mga desisyon mo sa buhay at hindi mo na kailangan mabuhay sa desisyon ng ibang tao. Okay? Tignan natin guys. Fourth quarter. Diba? Nine of Swords. Meron tayo. Wow! Napakaganda nito guys. Babangon at babangon ka kahit sinaksa ka na ng 10 swords. Diba? Nandun sa point na yung may mga tao dito guys na nakapanakit sa inyo Gemini, nababaligtad ngayon. Kumbaga ikaw na yung pinaniniwalaan nila na parang tama pala si Gemini. Tama pala siya. So iba yung pinaniwalaan natin. May point naman pala siya at the first place pero hindi pinakinggan. So Gemini, sa nakikita ko sa dito, merong isang tao na madidisappoint dito. Magkakaroon ng matinding regret at panghihinayangan na nawala ka sa buhay niya. Okay? So, yun nga lang guys, maaaring ikaw ay nakapag-move forward na or nagkaroon ka na ng magandang desisyon para sa sarili mo. Hindi mo na pinili itong taong to. Okay, hindi mo na siya pinili kasi nakikita mo na yung worth mo dito. Mas nakikita mo na kailangan mo palang mahalin yung sarili mo. Okay? So, tignan natin guys ang mga advice. Meron tayong simple pleasure. Ayan, masyadong down to earth ang mga Gemini. Kahit blessed ka sa mga nangyayari, down to earth ka pa rin dito. Meron tayong happy life. Meron tayong union of love. Ayan. So, napakaganda ng energy kasi guys, magaan talaga. Matututunan mong i-release lahat ng mga negative energy na dala-dala mo. And sa nakikita ko guys, sa taong 2024 mo, pipiliin mo na yung desisyon mo at hindi ka na makikinig sa ibang tao. Kasi maaring, kaya sila nag-a-advise sa'yo ng ganun. Kasi gusto nilang mapahamak ka.
gusto nila na wag kang magtagumpay sa buhay mo. Okay? Kasi maaari maging kabiguan naman nila yon pag nakita nila naging successful ka. Okay? Eh, nakikita nilang madali kang paikutin. So, yun yung ginagawa nila. So, Gemini, ito lang naman po ang inyong reading ngayong 2024. Kung nagustuhan mo, mag-iwan ka ng like and comment. Mag-subscribe na po kayo guys sa ating YouTube channel. Bye-bye guys. God bless and love you all. Thank you.